Hi guys! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Long time no see at pasensya na po kayo. Medyo matagal po akong hindi nakapag-upload sa inyo. Ngayon po pala ay Biyernes Santo. Ayun po, Holy Week at ngayon ngayon po pala ay pupunta kami ng palengke ni Mister. Ngayon po pala ulit ay hindi kami magba-barbecue. Bali 2 days na po kami guys na hindi nagba-barbecue dahil nga po ay Holy Week at ayun, pag sanay ka kasi sa trabaho guys, mahirap talaga na walang ginagawa. At samahan nyo po kami, mamalengke kami ni Mister at para bukas or sana makapagbenta tayo bukas kasi yun nga sa suki namin ngayon dun sa Balintawak Market, walang mabibiling paninda at try namin ngayon sa bayan. Doon po kami mamalingki sa bayan guys. Samahan nyo po kami at i-update ko rin po kayo sa mga presyuhan ng mga bilihin dahil nga po mataas na. At next video ko po, i-share ko din po sa inyo kung magkano na po yung presyuhan ng ating mga barbecue. Dahil nga po, mahal na yung presyo ng mga bilihin at yun, hindi pwedeng magstay lang tayo doon kasi wala pong ayun, na malulugi tayo pag hindi tayo magdadagdag ng presyo. At yun po, i-share ko sa inyo. At yung iba naman, nag-umpisa na po kami guys nung isang araw na nung Lunes na Martes pala guys kasi day off namin nung Lunes na magtaas ng aming presyo kasi hindi talaga kakayanin sa mahal po ng gasolina. At ayun, yun nga, samahan nyo kami at papunta si Mister nandun na sa aming tindahan sa palengke kung saan po nakaparada yung aming motor. Naghihintay na si Mister sa akin at yun, samahan nyo kami kung magkaano yung mga presyohan ng bilihan. Dahil last po nung nakaraan, ang mura po ngayon guys is dito sa aming palengke ay yung manok. Pero yung presyohan ng pork meat sobrang taas na. Kaya yun, at sasamahan nyo ako. Pakita ko sa inyo kung magkano na ba yung ngayon, ang presyuhan. At ngayon po pala, mamaya magre-repack din ako ng uling dahil nga po, sayang kasi yung araw pag wala akong ginagawa at nasanay po ako guys na may ginagawa kaya yun, samahan nyo ako, mag-repack tayo ng uling. At yun, dati po kasi, kukwento ko sa inyo kung sa pagre-repack ng uling na yan guys, dahil yun, yung una kong trabaho dati, bago ako nag-ihaw-ihaw, yun yung aking mga tinitinda dati yung uling, kaya ngayon back to tayo kasi napakamahal na ng gas, kaya yun, binalikan ko yung suki ko sa uling at kumuha ulit ako ng mga uling para ibenta natin. Ayun. Guys, bumili na ako ng manok. Ang kilo nila is 130. Nung nakaraan last bumili ako 110 lang. Mataas na. At bumili din ako ng ulo guys. Ayan siya, lilinisin pa siya. 20 lang ang kilo kuha ko. Bumili ako ng 5 kilo. At ayun, mura-mura pa rin yung manok na yon kasi sa amin magkano na ang kilo niyan. Kaya 110 daw po yan. Ayun. 30 ang kilo nila guys sa manok. Sa ulo, kaso nakatawad ako ng 10 pesos. 20 na lang ang kilo. At kaso lang walang pilian. Yan, may mga balahibo pa siya. Tagaan na lang natin tanggalan ng balahibo yan. Ayun. Yan na po yung ating nabili.
Para sa inasal ng aking mga anak. Yun na guys, 3 buong manok at saka 5 kilong ulo. Tapos bibili tayo ng mga gulay. Ayan guys. Nakita ko doon repolyo 30 pesos lang per kilo kaya bili tayo. Ayan guys, bili tayo ng repolyo. Ayan oh, 30 ang kilo. Patatas nila is 54 ang kilo. Bili tayo ng repolyo habang mura. Ito. Nakulim tayong patatas. Si ate namin mahilig sa patatas. Kaya wala akong bulsa. May kamatis. Magkano po dito? Kamatis? 30 ang kilo. Wala naman kamatis ngayon. Lalaki. Tingnan natin yung pipino. Kita ko pipino. Hindi siya maganda. Benching ko po dyan, sa tray 20. Pwede po kuha kayo. Tayo ng saging. Ayan, binili ko guys. 55 ang kilo. Depende sa klase. May 60, may 65. Dito tayo sa mura guys kasi ayan, kaya ng budget. 65. Eto po. Namili na po ako ng isaw. Ang kilo po is 120. Nakatawad tayo guys ng 110. Meron silang hilaw. Kaya dito lang ako bumibili sa Lagana para mas madali. 5 kilo yung ating binili. 110 ang kilo. Kasi bukas baka wala tayong mabili sa Balintawak. Kaya namili na ako ngayon. At 120. 5 kilo na po. Magkano po? Ayun guys. 110 ang kilo. Thank you. Nakarating na kami ni Mister at yun, dito na kami sa tindahan. Ngayon po pala ay sarado kami. Ulitin ko po. At ito yung ating pinamili. Yung iba iiwan na namin dito sa ref. Malinis yung ating ref. Naglinis si Mister ng ref kahapon. So yun, ilagay natin yung iba dyan mamaya. Bali, i-ano muna natin, lalagyan natin ng sahuran. Yung tira nila ng anak ko, yung inasal. Tapos, bibili tayo ngayon ng niyog kasi magagawa tayo ng lana ba sa Bisayang tawag sa amin guys, lana sa lubi. Maglana tayo ngayon kasi Biyernes Santo ngayon. Yan yung pinamili namin ni Mister. Tapos ayun, buhay na buhay pa rin yung palengke dito sa amin guys, kahit Holy Week, kahit Biyernes Santo may nagtitinda pa rin ng baboy kasi meron pa rin namang bumibili. Ayun, pero doon sa bayan kanina medyo sarado yung iba. Sige po, hintayin ko na lang para din ako akyat. Ayan po guys, kitay ng nyog. Grabe yung nyog ngayon, ang mahal. Bumili ako ng 2 peraso. 40 pesos lang yung aking binili ng nyog. Sunod na tayo. Pila-pila yung biyan ng nyog ngayon guys kasi marami. Alam naman, pag Biyernes Santo, maraming gumagawa ng biko or ginataan. Kaya sa akin gagawin ko lang yung langis ng nyog. Ayun, sunod na yung atin doon. Ito na po yung pinamili namin ni Mister. Ayun po, mag-haul tayo ng ating pinamili.
Ang ginagawa po pala namin sa aming pork barbecue guys, fresh na yung aming binibili, kaso yung binila namin doon sa bayan ng fresh ay sarado. Kaya hindi kami nakabili ng pork laman. Nag-ano kami guys, ang ginawa po namin is kalahating, kung ano yung halaga ng halimbawa 3,000, 1,500 na fresh, 1,500 na frozen. Kaso guys, tumaas na yung laman ngayon. Kaya kami nag-refresh dati kasi yung laman umabot na po siya ng 240 ang kilo, bumaba na siya. Ngayon, nung tumaas yung gasolina, biglang tumaas din yung laman. Naging 285 na ang kilo. Kaya bumili pa rin kami, kaso sarado. Bumibili pa rin kami ng fresh na laman, kaso sarado yung aming suki. Kaya bukas na si Mr. mamili ng pork laman. Ang nabili po pala na napili ko ngayon is yung nga yung pinakita ko sa inyo kanina, yung pabago-bago po kasi guys yung presyo ng, yan, hagad tayo. Pabago-bago yung presyo ng manok. Yung last na binili ko nung nakaraang araw is 110 lang ang kilo. Napakamura. Tapos ngayon, biglang nag 130 ang kilo. Pero mura pa rin yun. Kaysa dito sa palengke sa amin, 185 ang kilo guys. Kaya doon sa bayan, mas mura pa rin. 130 ang kilo. Bumili ako ng 3 buo. Ayan po, 3 buo. Isasahod natin to bago natin ilagay sa ref. Tapos yung nga, yung ulo na pinakita ko sa inyo kanina. Sayang kasi guys, mura na rin tong ulo na to. Shout out sa nagko-comment na yung sa kanila daw mahal yung kilo ng ulo. Yun kasi medyo may mga balahibo pa. Tiyagaan na lang natin siyang linisin. Fresh to guys, na ulo. Kaya kailangan linisin muna natin bago siya ipasok sa ref. 5 kilo, subali 100 to guys. So, ayan. Ano tayo dito? Ganun talaga sa ihaw-ihaw, magtiyaga ka lang maglinis. At kikita ka talaga kung matyaga ka. Ayun. Linisin natin yan. Tapos, ito naman yung bumili ako ng, kasi sigurado bukas guys, dun sa suki namin sa Balintawak, wala pang mabibiling mga isaw at saka dugo. Pumunta ako dun kanina, yung dugo nila hindi na maganda, kaya hindi na ako bumili. Tapos ang nabili ko lang yung isaw ng manok. Bumili ako ng, yun nga yung pinakita ko sa inyo, bumili ako ng 5 kilo. Ang binibili po namin 7 kilo, kaso nagbawas lang ako. 5 kilo lang muna. Bukas si Mister, pag makabili doon sa Balintawak Market, dadagdagan na lang niya to. Para sure lang na mayroon tayong maibebenta, baka walang mabili bukas. Ayun guys, 5 kilo. Laga na siya kasi mahirap pag ako pa yung maglalaga, mahal ang gas ngayon, kaya mas prepare kami sa nilaga na. Linisin na lang natin siyang maigi. Tapos, ang gagawin pala nito natin guys, hugasan ko muna to bago ilagay sa ref. Sa ref lang to guys, hindi siya dapat yung isaw. Tips ko sa inyo, yung isaw hindi po dapat nilalagay sa freezer. Sa ref lang, kasi mag-iiba po siya pag nilagay natin sa freezer. Tapos, lalagyan lang natin siya ng yellow or cubes. Ice cubes. Yun yung nilalagay ko guys sa loob nito. Lalagyan lang natin sa ref, tapos lalagyan lang ng ice cube para hindi siya masira. Tapos, madumi pa yung ito. Linisin pa talaga po. Tapos, ayun, yung bumili na rin ako ng gulay dahil dun sa palengke na yun nga, pinakita ko sa inyo, mura yung mga gulay ngayon guys. Mura siya. Kaya bumili ako ng repolyo. Ito halagang 41 pesos lang o 3 peraso ng repolyo. 30 ang kilo, may 1 kilo to. Kaya pag nandun ako guys, na may mamili, sinamantala ko na yung pagkakataon. Ayan. Ito ay 34 ang kilo. Ito ay 19 pesos lang yata to. Tapos, ito pala yung 19. Ito, 30 ang kilo kamatis. Bumili ako ng hilaw pa. Para pag ma-stock man siya, hindi siya kaagad. Tapos, patatas. Ayan. Si ate namin, yung anak kong panganay, ay gustong-gusto ng patatas. Kaya binigyan ko siya ng patatas. 54 ang kilo nito. Tapos, dito tayo sa bumili din ako ng avocado. Yan, 1 peraso, napakamahal. Pero sinaga ko na lang 1 peraso. 180 ang kilo, 70 pesos to. Avocado. $1 ngayon ang avocado. Tapos,
bumili din ako ng orange. Ay, ano ba to? Pongkan. Tumpok-tumpok yung nabili ko. Limang piraso, 50 pesos. Yan o. 10 piso isa. Pongkan. Tapos, mura kasi talaga doon sa bayan. Pag nakabili ako doon, talagang sinasamantala ko yung pag may budget. Tapos, bumili ako ng lakata na saging. Ito, 55 ang kilo. Okay pa naman yan siya. Hilaw. Ano pa siya? Bukas pa to. Manibalang pa siya. Hindi pa siya ganong hinog. 55 ang kilo nito. Mura na guys. Kasi dito sa amin, 100 na ang kilo. Yan, 55 ang kilo. Ito ay isa't kalahating kilo. Tapos, dito na ako bumili sa amin ng niyog gata. Yan, magagawa ako ng langis. Maglalangis tayo. 2 niyog. 40 ang isang pirasong niyog guys. 40 pesos. Tapos, nagsabay na rin ako bumili ng ito, pamaypay. Kasi, pagka maraming guys, customer, nag-aalalay kami ng paypay kahit may exhaust. Pinapaypayan namin. Iyon ang bili namin na pamaypay dito sa amin. Malambot. Ito matigas. Yan, bumili ako ng pamaypay para sa ating barbecue. Yun lang guys. At dumating na pala yung aking in-order na uling kanina. Yun, pakita ko sa inyo. Nasa labas na yung uling na in-order ko. Ito, ang ano ko kasi ngayon guys, ang diskarte ko ngayon ay marami na kasi akong parang binawasan. Marami na akong alalay kasi wala nang pasok yung anak ko, yung mga anak ko na yung dalawa. Si ate namin wala talagang pasok kasi graduate na nga po, pero yung bunso namin sa college wala nang pasok kaya may alalay na kami. Tas nandito yung aking manugang na namin, katulong-tulong namin. Bali medyo maluwag ako sa oras kaya magbabak to benta tayo ng uling. Nagre-repack ako ng uling. Ano siya, parang bawas. Ano pala ang sako nito guys? 420 ang sako. Kaya bumili ako ng 2 sako. Tapos yung isang sako na nabili ko kahapon, 2 sako pala, isang durog, isang buo para pang budget sa pag-ihaw-ihaw. Hindi yun binibenta. Ito yung ating re-repackin para sa pagbebenta. Yan na po guys. Medyo na-miss ko po yung ganyan ko ng uling, pagre-repack kasi ilang years na po na hindi ako nagre-repack ng uling guys. Pero yan, ulitin ko sa inyo, kwento ko sa inyo ulit. Yan po yung halos pinakaunang diskarte ko sa buhay or yung aking negosyo, yung aking ginagawa guys bago ako nag-ihaw-ihaw. Nag-sari-sari store muna ako tapos sinasabayan ko ng yung pagtitinda ng uling or pagre-repack ng uling. Kasi yun, kailangan natin umalalay sa ating nester. Tapos yun, na-miss ko talaga yung pagre-repack na yan guys. At yung aking suki sa uling, nag-offer siya sa akin na balot-balot na lang daw po yung aking ibebenta or yung meron silang na-repack na guys. Kaso, ayoko yun kasi sa isang balot 2 pesos lang yung tutubuin mo. Samantalang kung ganyan, i-repack mo siya ng ganyan, medyo depende sa laki ng uling, ang tubo ko po dyan is nasa 300 plus. 300 yung isa, 330. Yung isang sako naman is 280. Kaya malaking bagay guys, kailangan matyaga ka lang talagang mag-repack ng uling at hindi ka maarte kasi ayan, madungis ka niyan, mauling nga po. Tapos yun, naisipan ko talagang ganyan guys kasi ang bilihan namin doon sa aming suki ng uling na nakaripak na, tumaas siya, 15 pesos na, kaya kailangan talagang dumiskarte at ang mahal talaga ng gasol ngayon, kaya ayun, medyo yung mga tao nag-prepare na bumili na lang ng uling. At guys, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, ako po pala ay nag-share ng aking mga ihaw-ihaw. Paki-check nyo po dyan sa aking YouTube channel guys. Nandyan po lahat kung paano ko po ginagawa yung aking mga ihaw-ihaw, yung aking sauce, yung mga sausawan, at yung paglaga ng isaw. Meron din po akong video nyan guys kung paano siya gawin. Thank you po sa panonood.